Kita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Parang one po nga yata. Or What's one? one day. One day what? One day Work in the office. work from home or one day on site? Yeah. What? One What's day that? work on site. One day lang. Opo. Paano nagtatrabaho Karamihan. yun? Ay, yun nga po. They have to defend sa akin po. that One they have- day, teka, sandali ha. Teka, ang Senado, wag kayo umangal ha. Mismo sila, nagsabi sila, kaya pa na hanggang katapusan ng April yung supply. Pero ngayon, kita natin ang taas. Sa Department of Energy, hindi po kayo para sa taong bayan, hindi po kayo para sa mga tsuper. Kayo po ay nananatiling spokesperson ng mga oil companies. Wala nga ako naririnig ng mga oil companies na nagsasalita. Tama. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nagharapan ang mga lider ng Transport Group at mga kinatawan ng mga kumpanya ng petrolyo sa pagdinig ng Senate Protect Ad Hoc Committee. Lumalabas na hanggang sa Mayo na lang ang reserbang supply ng krudo ng Petron at Shell, habang ang Caltex at Jetty hanggang sa Abril na lang. 6:45. Ngayon, kakauwi ko lang po dito sa bahay. Bali, ito po ang kinita ko. Yan. 3,867. Kasama na po yung tip dyan na 100 pesos. Tapos, naggasolina po ako ng 2,000. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi nyo ba alam na kay sigla at kay ganda at kay yaman ng Pilipinas? Kasi may makikita kayo dito. Ito ho ay sa parte ng Mindanao. Marami na ho lugar dyan na nakikitaan na pwedeng pagkunan o mina ng langis. Tayo ho ay napakayamang bansa in terms of langis. Ayaw lang gumawa ng gobyerno o ayaw lang simulan ang pagtatayo ng refinery o mina ng langis. Bakit? At good news, yung langis ho ay papunta na ng Cebu. Meron isang tanker na ongoing na pa Cebu at meron naman galing ng Russia, So, ito ay isang magandang mensahe para sa atin kasi hindi nyo ba alam na ang langis ay hanggang Mayo na lang kung hindi magkakaroon ng mga deliveries. Good news yan. Pero babalik tayo dito. At mamaya, bakit ba nag-walk out si Senador Marcoleta? At napakasinungaling nito kilala niyo si Ander? Hindi raw natutulog sila Garin. Hindi raw sila natutulog. Anak ka ng bugi. Umami na nga, work from home sila. Ano ba naman kasinungalingan mo, Anta Clara? Wala kang ibang sasabihin sa tao tapos sasabihin mo sino fake news. Anak ka ng bugi. Mamaya may patunay na dyan na nagsalita na naman ito si Anta Clara na napakasipag daw ni Sharon. Sharon ba pangalan nun? Ni Garin. Yung tagapagsalita o sekretary o pag ganito mga na tagapagsalita, mawiwindang ka talaga. Galit sila sa fake news pero sila ang nagpe-fake news. Wag kang mainit ng ulo, Kuya Guts. Ito ho, yung sinasabi natin na may mina na tayo eh. Oo. Ang taong bayan na nakakadiskubre sa kanilang lugar. Ibig sabihin, ang gobyerno ay tuod. Oo, hindi pinapansin. Hindi ba nila alam? Pag ito na mina, lahat yan mura. May nag-comment sa atin, sa Malaysia, napakamura ng langis. O gas o diesel man. Samantalang dito,
112 na ata. Di pa ako kahapon nakapagpagasa ata ako parang 108. 108. Oo, 108 ata. Yung 500 ko, o yung 546 ko. Teka lang, titignan ko dito ata yung resibo eh. Ilang litro ba to? O, lumalabas dito. Ay, hindi to. Yung isang araw to. Yung 300. Asan yung isa? Wala na. Yung 300 ko, 3 litro lang. Nak ng bogi, oh. Ismik. Wala na talaga patutunguhan ng gobyerno. Pag ganito. Tuloy-tuloy. Pag ganito, tuloy-tuloy talaga ang pagtaas. Kaya itong mina na to, dapat ito, simulan na. Di ba? Nagliliyab. Ibig sabihin, pwedeng pagkuhanan. Yung source na pagkuhanan. Pag itong pag-uusap kung anong gagawin ni Bongit dito sa... Bigla siya na-interview eh. Na-trap siya eh. Biglang inalisan. Ito si Bongit. Nagtanong yung mga taga-media, ano ang gagawin mo? Anong paraan mo para maging maayos? Ito sagot niya. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. And that concludes the President's address. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the state? Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. President. And that concludes the President's address. Wala na, umalis basta-basta. Na-corner ang mama. Ano ba ang plano mo dito sa lumulubong presyo ng langis? Wala. Tumakbo, inalisan ng media. Yan ba? Mga loyalista. Yan ba yung sinasabi nyo na pag-asa nyo? Pag-asa nyo. Walang matinong sagot. Wala kang makuwang matinong sagot. Diyos mio, Marimar. Ito. Ipasok natin. Para magkalinawan tayo. Ito yung sinasabi. Asa na ba yun? Ito yung sinasabi ng mama na na mag-resign na kayo. Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Napamura na. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Mang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsurang ngayon ni Secretary Sharon Garin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay tatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Garin ng DOE. Si ma'am naman, napakasinungaling. Todo yung pagkasinungaling mo, ma'am. Diba? Sinabi na ho nila doon sa hearing na Kuya Goods, di ba sinabi doon na work from home na lang yung mga tao nila at isang beses sa isang linggo. Isang beses sa isang linggo na lang sila nagkikita-kita. Tama ba? Kasi wag puro kasinungalingan, ma'am. Kami hindi ho hindi ka namin pinaparatangan. Pero dapat sa tama lang tayo. Kasi kung sasabihin mo sa taong bayan na nagtatrabaho sila, hindi na natutulog sa pagtatrabaho, mali ho ata yung pinagsasabi nyo. Kasi nga, may sinabi rito. Naka-live sila kahapon. Baka sabihin nyo, ginagawan kayo ng kwento. Ay, hindi ho kayo ginagawa ng kwento, ma'am. Ang katunayan niyan, mayroong video rito na sila mismo ang nagsabi na Kung gaano po magtrabaho ang DOE.
Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Gorin, mukhang wala Wait na lang, laging wait tulog lang. sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila Wait lang ha, ulitin natin. Para malinaw. Eto, linawan natin. mang hindi nakikita kung gaano po magtrabaho ang DOE. Halos malamang kung nakikita nyo ang itsura ngayon ni Secretary Sharon Gorin, mukhang wala na laging tulog sa pagtatrabaho. So hindi natin po pwedeng i-judge ang DOE dahil sila po mismo ang sobra po ang pagtatrabaho. Kung lahat po ng ahensya ng gobyerno ay nagtatrabaho, mas lalong-lalo na po si Secretary Sharon Gorin ng DOE. Galing talaga. Okay. Di ba? Ganyan magsinungaling. Ate, boss, amo, manager, huwag kayong masasaktan. Merong sasagot do sa announcement nyo na nagtatrabaho, hindi natutulog, napakasipag. Huwag daw i-judge, ha? Ito, sagot sa'yo. Sige. Thanks. Totoo ba ang DOE at ERC daw ay once a week lang ba pumapasok? Work from home for the substantial portion of the week? I don't know. Ano ba ang ginagawa ng executive? How many days in a week are you on site in your offices? We maximize the flexible working arrangement, but most of them ask me for exemptions specifically to perform their functions in addressing these matters. So, work week, ang DOE at ERC, ilan days ang in the office? Every day po kami, pero yung What's the General. policy? Ano yung patakaran for everyone else? parang one po nga yata or What's one? 1 day. 1 day what? 1 day Work in the office. 1 day work from home or 1 day on site? Yeah. What? One What's day that? work on site. 1 day lang. Opo. Paano nagtatrabaho Karamihan. yun? Ay, yun nga po. They have to defend sa akin po. that One they have- day, teka, sandali ha. Teka, ang Senado, wag kayo umangal ha. Wag kayong maiinggit dyan at sasabihin nyo bakit sila. Teka, ang Department of Energy, kayo dapat ang key na ahensya ng gobyerno sa krisis na ito ay puwapasok lamang ng minsan sa isang linggo. Tapos half day pa yung secretary mo pumasok kanina. Hindi- okay. Kaya pala ganito, walang nagtitimo ng krisis. Hindi, Bakit ganon? hindi po. Hindi kasi sabi nga nyo, so sinasapuso nyo yung pagtitipid. Kaya 1 day lang in a week ang pasok nyo. Aray ko. Ma'am, paano mo nga didepensahan to? Inamin na rito mismo. Na isang beses lang pumapasok. Pero buo ang sahod. Minsan nag-half day pa. Tara, buhay. Ano? Pero huwag kayong sobrang sinungaling na nagtatrabaho. Hindi na natutulog. Puro pahinga nga eh. Diba? Diyos ko, wala na talagang matinong... Kaya galit na galit si Senador Marcoleta. Napa-walkout siya eh. Diba? Talagang galit. Magkano ang nawawala? Ginisa niya itong DOE. Sa sobrang ayaw ata umamin. Pinaligoy-ligoy lang. Wala rin paraan, wala rin ginagawang aksyon. Ano mangyayari niyan? Di ba? Ano mangyayari? Kayo, tatanungin. Ikaw, empleyado ka ng ahensya ng gobyerno. Buo ang sahod mo. 4 na beses isang linggo, kasi normally naman pag sa government, understood na yan. Hanggang Friday lang ang trabaho eh. Di ba? Understood na yan. So, 4 na beses lang sila magtatrabaho. Tapos, the rest, bahay na. Hindi mo naman alam kung magtatrabaho yan sa bahay. Diba? Yung ibang, kakilala ko nga, work from home eh. Sabi niya, kuyakoy lang daw sila eh. Yun ang kasarapan pag work from home. Kasi walang amo. Diba? Gawin mo lang ng maayos yung trabaho mo, paspasan mo. Ito,
Ibang usapin kasi ito eh. Crisis ang usapan. Diba? Kaya si Senador Marcoleta, nagalit. Nag-walk out. Ay, hindi naman kasalanan si Senador Marcoleta, pero marami ang nagja-judge. Hindi raw, napikon daw, napikon. Sino ba hindi mapipikon? Ganito yung ginagawa. Pasahurin ka ng taong bayan. Yung sahod ay kinukuha sa tax ng taong bayan. Tapos ganito lang maririnig mo sa hearing. Ganito ang kanilang depensa. Wala. Kaya nga pinagre-resign ng transport leader at transport group itong mga taga DOE at saka dyan sa pasok. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Hindi, eto Sen Loren, wala namang wala kasing matibay na sinasabi. Nasasayang lang yung oras eh. Oo, hindi para sabihin na wala kang nakuha sagot. Dapat nga may makuha sagot eh. Dapat nga sabihin mo. Oo, dapat sabihin mo pitin natin to. Hindi pwedeng tatayo ka kung wala tayong parang ang nangyayari eh. Bakit aalis ka? Wala kang nakuha sagot. Dapat hindi. Dapat lang sinabi mo, bakit aalis ka? Huwag ka umalis. Gigisahin natin sila ng husto. Ganon. Tama. Tuloy. Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Senator, Salamat. Ayun nga ang problema eh. Ilang oras na kayo dyan. Pinaikot-ikot lang kayo ng mga... di ba ma'am? Pinaikot-ikot lang kayo dyan. Ganun pa rin ang usapin. Wala pa rin mananagot. Hindi kagaya ng itong transport group talaga, nanindigan. Actually, hindi ko lang sure kung talaga ngayon yung kanilang gagawing tigil pasada ha. Pero nakahanda na ho yung mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Hindi ko alam kung sincere sila. Oo. Dito sa mga, alam ko ang OBP, sigurado may pa-bus yan, libreng sakay. Kasi ito ang galit ng mga tsuper at mga leader ng transport group. Kaya, Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Hindi kung ano ang problema, kung hindi sino ang problema, Yun. kundi ikaw, kayong mga nasa gobyerno na hindi makita at hindi masolusyonan ang krisis na kinakaharap ng bansa po natin. Masama ang loob mo dahil gagastos ka ng diesel. Yayaman ng mga oil companies, pinapayaman natin. Alilang-alila ang labas natin nito na pinagsisilbihan natin ang mga oil companies. Kayong pinagpaguran ng bawat super at operator ng mga magsasaka, mangingisda at mga manggagawa ay mapupunta lamang sa kita ng mga ganid na mga oil companies. Meron nga tayong nakitang video. Nag-example si Kuyang Grab driver. DNBS siya. Nagpagas siya, pumasok. Nagbiyahe siya ng 6 a.m. Inagahan niya. Naggas siya ng 2,000. Ang kinita niya is 3,800 something. Ang gas niya, 2,000. Tama ba? Oo, nag-gas siya ng 2,000, ang kinita niya 3,800, ang boundary niya 1,400. Magkano na take home niya? 400 plus. Makatarungan pa ba? Wala naman sanang problema. Yung gasolina, yung diesel, hindi tinaas agad. Nakakapagtaka, wala pang isang buwan lumubo ng kalahati o sumobra pa sa kalahati ng dating presyo. Dati nagpapagas lang ako yung pinakamataas na noon sa isang maayos na pagasolinahan. Wala pang isang buwan nakalipas, nagpagas ako 67, 68. Ngayon, double the price. Aray ko po. Oo, nakakaawa na talaga. Ang nakakabahala pa dito, pag nagkaroon ho ng problema sa enerhiya, sa kuryente, apektado tayo. Kaya mas maganda, mabuti, makagawa na tayo ng paraan. Ako nga, titingin na ako ng solar generator eh. Oo, yun ang kailangan nyo. Solar generator. Kasi baka mamaya,
ang balita, mag-declare na sila sa Mayo, kawawa tayo. Tuloy, kuya. Dito sa DOE, dahil mismo sila, nagsabi sila, kaya pa na hanggang katapusan ng April yung supply. Pero ngayon, kita natin ang taas. Sa Department of Energy, hindi po kayo para sa taong bayan, hindi po kayo para sa mga tsuper. Kayo po ay nananatiling spokesperson ng mga oil companies. Wala nga ako naririnig ng mga oil companies na nagsasalita. Tama. Ipinagtatanggol ni Secretary Garin itong mga oil companies. Nilagay kayo, niluklok kayo sa gobyerno para sa taong bayan. Yun nga Hindi para sa kapakanan ng mga oil companies po na ito. Okay, last na lang, Sir Marno. Ano na lang po yung mensahe nyo sa mga kapwa nyo, Chuper? Sa mga kapwa natin tsuper, kapit lang po sa manibela. Alam ko, marami na ang bumitaw. Ganun pa man, kaisa po ninyo kami, kaisa po ninyo ang manibela sa pagtataguyod po na maibalik at maitama itong krisis na dinadanas natin, na masolusyonan ito hindi lang ng ating Pangulo, kundi ng sektor na rin ng transportasyon. Kaya, Secretary Garin, mag-resign ka na. Parang awa mo na. Hindi kung ano ang problema, kung hindi sino ang problema, kundi ikaw, kayong mga nasa gobyerno na hindi makita at hindi masolusyonan ang krisis na kinakaharap ng bansa po natin. Yan ang katotohanan. Bulag pipibingi. Totoo. Bakit? Totoo naman sinasabi ni Kuya eh. Kayo nilukluk dyan. Kagaya nung Panggulo kanina, tumakbo, eskapo ka agad eh. Nako-corner eh. Ano ang gagawin mo dito sa lumulubong presyo ng gasolina sa ating bansa? Aray ko. Takbo ang mama. Ngayon good news ito. Pero hindi ko alam kung sampal ito sa gobyerno. Ewan ko kung ibibida na naman. Kasi ang sabi rito, ipasok nga natin, paliwanag nila. Si Mayan Los Baños. Nagharapan ang mga Wait lang. Masyado kang nagmamadali. Ano nagharapan? Tama ba ito? Nagharapan ng alin? O, pasok. Langis mula sa Russia na binili ng isang lokal. Ito. Dumating na sa bansa ang Dumating na sa bansa ang alin? Dumating na sa bansa ang langis mula sa Russia na binili ng isang lokal na kumpanya ng langis. Humarap sa Senado. Hindi gobyerno ha. Binili ng lokal ng kumpanya ng langis. So, may-ari nito, kumpanya ng langis. Meaning to say, para ano lang yung crisis, may maibigay lang. Pero ang laro pa rin dito, bibilin mo pa rin sa kanila kung ano yung gusto mo siguro, gusto nilang presyo siguro. Kasi kung sasabihin nila na may sapat na tayo, may sapat ng suporta, hindi lolobo ang presyo ng langis eh. Kung sasabihin nila, okay, tinulungan na tayo dahil hindi na tayo binibigyan o wala na nagsusupply ng langis mula Middle East kasi hinaharang ng Iran yung daanan, nagbanta pa nga ang Iran eh. Kahit sino na raw dumaan doon, talagang tatargetin nila eh. Yun yung isang pangit na ginagawa ng Iran. O dinadamay niya lahat. So wala namang problema doon eh. Maraming source. Kahit tayo, kahit ang Pilipinas, kayang gawing source ng langis. Ang yaman ng Pilipinas sa langis eh. Bulag lang ang gobyerno. Di lang nila alam. O tuloy mo ate. Ito ang mga oil company na nagpapasaklolo na sa pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nagharapan ang mga lider ng Transport Group at mga kinatawan ng mga kumpanya ng petrolyo sa pagdinig ng Senate Protect Ad Hoc Committee. Lumalabas na hanggang sa Mayo na lang ang reserbang supply ng krudo ng Petron at Shell, habang ang Caltex at Jetty hanggang sa Abril na lang. Okay? So, May tsaka April. Ano ngayon? March. Next month, May na. So, hanggang doon na lang ang sinabi ng malalaking kumpanyang ito. Malalaking kumpanya ng langis. So, ano ang gagawin? Kagaya nung isa tumakbo. Anong gagawin mo? Anong action mo dito? Wala. Tinakbuhan na eh. Aasa pa ba kayo na gaganda ang takbo ng gobyerno kung ito ang namumuno?
mabalik lang natin ang tanong. Kasi ito hinangaan ng mga tanga. Hinangaan ng mga loyalista. Ng mga pulangaw. Tapos ito, ilang beses na niya ginawa yan? 'Di ba? Hindi pa kayo nakakahalata. 'Di ba? Pilipinas, pag ganito ang gobyerno, maiba tayo. Palit natin ang sitwasyon. Si Tatay Digong, nagaganyan-ganyan pa lang, bali-balita na may action na kagad yan. Talagang gagawa ng paraan yan. Kaya nga sabi ni Tatay Digong, tama yung sinabi ni Tatay Digong eh. Ang kaibiganin mo, yung malalapit na bansa. Ngayon, ang ending nito, baka mamaya sa China kayo humingi ng tulong ng langis. Wala namang problema doon kung may makakatulong, di ba? Hindi na natin i-questionin yun. Kung meron silang mina ng langis doon at pwede kayong bumili doon, pwede, malapit lang. Hindi natin hintayin na napakatagal, napakamahal. Di ba? Andyan na Singapore, andyan na Malaysia. Nag-offer na yung Petronas. Ano pa? Tuloy. Received any confirmation for future deliveries beyond April. It's on a wait and see. There is, although there are some offers available in the market, but the price is very high. Dagdag pa sa problema sa supply ang export ban ng mga bansang China, Thailand at Singapore. Ang chairman ng komite na si Senator Sherwin Gatchalian na stress sa nalaman nila. To be honest about it, after hearing the statements of the oil companies, medyo na-depress po ako. What I wanted to hear is certainty na merong supply papasok. Kung si Gatchalian na depress, si Senator Rodante Marcoleta na frustrate at umalis na lang sa hearing dahil kita hindi nyo? paliwanag ng maayos ang Department of Energy kung magkano ang halaga ng mga inaangkat nilang langis. This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Mr. Chair. Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis kung frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Hindi nga eh. Diba? Ano ba ang hinihiring nyo dyan? Di nonsense din pala, ma'am. Nagtatanong lang ha. Baka magalit kayo. Diba? Kaya nga umalis na dahil wala rin ata makukuwang sagot. Ano ang gagawing dahilan na naman? So kaya ito ibibigay ko sa inyo. For example lang. Kung sobrang mahal ng langis, patay ang negosyo ng mga transport group. Oo. Hindi lang transport group pati yung mga individual na bumibili ng langis pang araw-araw. Bigyan na lang natin example itong video na to. Ang mama bumiyahe, ito siya. Ayan mga kapatid, ipapakita lang natin yung kinita natin ngayong araw na to, no? Hindi sa pagiging ungrateful hindi po sa pagiging ungrateful. Ito ipagpapakita lang kung gaano kahirap yung nangyayari ngayon, Papakita ko lang po sa inyo. Kasi, ang sabi ng ating presidente ay normal lang daw yung sitwasyon natin ngayon. Grabe, no? At ang sabi naman ng Auntie Claire, wala daw crisis ngayon. Tama, yan ang sabi niya Ang ating mga kongreso is busy sa impeachment. Paano po kami mga tsuper? Ito, papakita ko po sa inyo. Bumiyahe po ako kanina simula alas 6 ng umaga hanggang 6:45. Ngayon, kakauwi ko lang po dito sa bahay. Bali, ito po ang kinita ko. Yan. 3,867. Kasama na po yung tip dyan na 100 pesos. Tapos, naggasolina po ako ng 2,000. Ayan na. 2,000. Yan o. Ayan o, 2,000. Ito, 2,000. Kita nyo? Yan, 2,000 po. Ngayon, ang gasolina ko, ito na lang po. Yan na lang po yung gasolina ko. Sagad na. Humigit pa ako ng 2,000 na diesel. Diesel po ako Ayan. Bawas natin, sabihin na natin 2,000 lang kahit lagpas na ako sa 2,000 na pinagas ko na yun. Minus 2,000 Wala equals 1,867. Minus natin yung boundary.
1.4 equals 467 na lang para sa driver. 12 hours. Bumiyahe po ako alas 6 ng umaga hanggang 6:45. Sana aabot yung 467. Sige nga, paki-explain nga ito. Sabihin ng gobyerno, huwag niyong isisi sa gobyerno. Yun ang laging banat nila eh. Huwag niyong isisi sa gobyerno. Ang katamaran niyo, yun ang laging mali. Ngayon dapat mamulat na ang gobyerno. Lahat ng mga pwedeng mangyari, posibleng mangyari, ganito lang yan, simplehan lang natin. Kung meron tayong malampaya, bakit hindi nyo minahin ang malampaya? At magpagawa kayo ng 5 refinery sa Pilipinas. 3 sa Mindanao, isa sa Visayas, isa sa, sabihin natin 10 sa Mindanao kasi napakaraming langis dyan. Kaya ayaw nila ibigay ang Mindanao. Ito hindi sa pag-ano, nababanggit lang. Napakayaman ng mina, natural resources sa lungsod, sa bayan ng Mindanao. Ginto, langis, tsaka mga perlas at yamang dagat. Kaso nga lang, hindi na-develop kasi maraming magnanakaw sa Luzon. Kita mo nga binigyan priority ni Tatay Digong i-develop eh. Ano ginawa? Yung pondo hindi na. Kinat na. Diba? Ayaw nilang. Kaya minsan galit talaga yung mga, alam nyo yun, yung mga grupo-grupo dyan. Kundi lang kay Tatay Digong, hindi maayos yung grupo-grupo dyan eh. Pero magaling talaga yung ginawa ni Tatay Digong. Inayos niyo, kaya lab na lab siya ng taga Mindanao. Kaya sabihin nyo sa amin, pag yan na na-develop, yung mga langis na yan, refinery na yan, mina na yan, yayaman tayo ng gusto, ang Pilipinas. Tapos magpagawa pa kayo ng electrical power plant o nuclear power plant. Pagawa kayo, ponduhan nyo. Hindi Pag may nagpapagawa, may kukontra. May kukontra. Masama daw sa masama. Bakit ang Japan? Bakit ang Abu Dhabi? Bakit ang Korea? Oo. Di ba? Anak ka ng bugi. Kasi alam mo yung mga kumukontra, yan yung mga magnanakaw. Paano? Hihingi. Asa yung lagay ko? Ang mga taong ganyan, wala mapapala. Diba? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, at hit mo yung bell. Hanggang sa muli Bye-bye!